Kidlat News Updates. Mga balita ngayon. Base pay ng military and uniform personnel itinaas ni PBBM. Hirit ni Teves na bawiin ang terrorist designation ibinasura ng Court of Appeals. Babae sa Antipolo patay matapos barilin ng lalaking inalok umano niyang bumili ng droga. Suspect arestado. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtaas ng base pay ng military at uniform personnel o MUP sa loob ng 3 taon. Sa bisa ng Executive Order No. 107, ipatutupad ang 15% total salary increase sa 3 tranches na magsisimula sa January 1, 2026 na susundan sa January 1, 2027 at January 1, 2028. Magiging 350 pesos na rin kada araw ang subsistence allowance ng lahat ng MUP simula Enero sa susunod na taon. Saklaw ng naturang increase ang nasa 470,000 na aktibong military at uniform personnel mula sa Department of National Defense o DND, Department of the Interior and Local Government o DILG, Philippine Coast Guard o PCG, Bureau of Corrections o BUCOR at National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA. Ayon sa Pangulo, ito ay bilang pagkilala sa walang sawang paglilingkod, dedikasyon at husay ng MUPs. Ibinasura ng Court of Appeals o CA ang petisyon ni dating Congressman Arnulfo Teves Jr. na nagpapatanggal sa resolusyong nagdeklara sa kanya at sa kanyang armadong grupo bilang mga terorista. Sa 65 pahinang desisyon, sinabi ng 9th Division ng CA na may sapat na ebidensya para ituring na may probable cause na sangkot si Teves sa mga aktong bumubuo ng terorismo. Giit ng korte, hindi kailangang umabot sa antas ng malawakang pambobomba o pagsalakay sa teritoryo para maituring na terorismo ang isang gawain basta't malinaw ang actus reus at mens rea. Nagugat ang kaso sa pagkakasangkot ni Teves sa Pamplona Massacre noong Marso 2023 kung saan napatay si Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyang pangbiktima. Ayon sa Anti-Terrorism Council, ang serya ng pamamaslang at pananakot sa Negros Oriental ay bahagi umano ng mas malawak na pattern ng karahasang pakana umano ni Teves at ng kanyang grupo, kaya't napatunayan ang probable cause para sa kanilang terrorist designation. Dead on the spot ang isang babae matapos barilin ng isang lalaki na tinanggihan ng alok umano nitong bumili ng ilegal na droga sa Purok 5, Zone 8, Barangay Kupang noong Miyerkules ng madaling araw. Ayon sa ulat ng Antipolo City Police, nagalit umano ang suspect matapos umano siyang murahin ng biktima nang tumanggi itong bumili ng shabu. Pag-alis ng babae, sinundan umano siya ng suspect at binaril sa ulo na agad nitong ikinamatay. Hindi pinangalanan ng otoridad ang biktima at ang suspect. Wala ring na-recover na droga sa biktima at wala siyang record na may kinalaman sa illegal na droga. Sa pamamagitan ng pag-backtrack sa CCTV footage, natuntun at naaresto ang suspect sa parehong barangay. Lumabas din sa verifikasyon na may nakabinbin itong warrant of arrest para sa kasong robbery. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzalino nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.